A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 99 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 9, 2026. And now for the next Bible character na ating tatalakayin ay about kay Jephthah. But before we proceed doon sa scripture reading, let's have a short background of Jephthah lifetime. So, he was a son of a prostitute woman. Reason why his brother rejected him, ayaw siyang bigyang mana doon sa lupang pangako na ng Diyos sa kanila. But God make him a great warrior dahilan para hanapin siya at humingi ng tulong sa kanya ang kanyang mga kapatid upang ipagtanggol sila. But Jephthah made a mistake in giving a vow to the Lord for victory. Sabi nga dito sa concept by Pastor Russell, he promised that if God gave him victory, he would offer as a burnt offering whatever first came out of his house to get him when he returned. So, parang nakipag-bargain siya sa Lord for the victory kung ano man or sino man yung lalabas doon sa kanyang tahanan. At knowing that tahanan niya yun, so syempre yung mga tao doon ay pamilya niya and nag-offer siya sa Lord ng burnt offering kung sino man ang unang lalabas doon sa tahanan niya na sasalubong sa kanya. And God did give him victory. But when he came home, his only daughter ran out to welcome him with God. So, the moment turned from celebration to sorrow. Jephthah realized the terrible consequence of his vow. Kasi, nag-iisang anak niya na lang ito at ang masama pa dito sa mangyayari sa kanyang anak ay burnt offering, susunugin ng kanyang anak para ialay sa Diyos. But this story, Jephthah's story, teaches us that good intentions are not enough. True worship must follow God's word. Still without knowledge or yung passion without knowledge can lead to painful consequences. And then yung burnt offering, napakalalim nito kung isipin natin. And hindi ito yung gusto ng Diyos, hindi ito yung inas talaga ng Diyos na gawin ni Jephthah doon sa kanyang anak. And again, nagkaroon ng kalituhan patungkol sa karakteristik ng Diyos ng mga panahon nila Jephthah dahil nga sila ay naninirahan kasama ng mga neighboring country na kung saan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Now, for our teaching, number 1, wrong knowledge of God leads to false worship. Ito yung nangyari kay Jephthah. Nagkaroon siya ng false worship. Akala niya itong burnt offering para mapasaya ang Diyos kahit na tao yung iaalay mo. And again, sila kasi ay naninirahan sa idolatrous country kung saan yung mga tao noon ay may ibang Diyos na sinasamba. And yung kultura nila ay nagkaroon na sila ng pagkakahalo ng karakteristik ng Diyos. So, yung Diyos-Diyosan kasi dati, si Baal, ayun yung ginagamit ng mga tao. Doon sila nag-offer ng buhay ng mga tao, lalo ng mga bata. Doon sa Diyos-Diyosan nila for fertility, kasaganahan sa bansa. But knowing, pamilya niya yung nasa tahanan again, nakipag-bargain siya sa Lord for the victory and ending, anak niya yung nawala sa kanya. So, nagkaroon siya ng wrong knowledge of God. Kahit na ba sabihin natin nagkaroon tayo ng bargain with the Lord, pero hindi ito yung gusto ng Diyos. Hindi buhay ng tao yung hinihingi niya. Though si Isaac ay hiningi niya yung buhay. Pero that was a test for Abraham kung gaano ba ka-loyal si Abraham doon sa Diyos. And number 2, knowing God is a prerequisite for worship. Knowing God is a prerequisite for worship. Bago tayo sumamba sa Diyos, we must know who He is. Kasi baka mamaya you are worshiping the same God of Canaanites, yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. And not all worship pleased God, lalo na kung may ibang taong napapahamak. For instance, giving gift to your loved one, syempre, when you give a gift, aalamin mo yung gusto nila. Ibibigay mo yung gusto nila at hindi yung sarili mong kagustuhan. At ganun rin tayo sa Diyos. Kailangan kilalanin muna natin siya para yung worship na ibibigay mo ay totoong nakakalugod sa Kanya.
at hindi yung worship na alam lang natin. May standard ang Diyos sa pag-worship at yung standard yun ng Diyos ay hindi yun naka-align lang sa kung anong gusto ng mga tao. And pangatlo, intimate knowledge lead to intimate worship. Kaya sa Biblia, doon inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya napakahalaga na binabasa natin ng Biblia o nagkakaroon tayo ng knowledge about the Lord doon sa Biblia. Hindi lang sineshare ng ibang tao or naririnig mo, nakikita mo through social media. Dahil ang Diyos kilala na tayo, He is always eager to have intimate relationship with us. But we cannot have that unless we intentionally seek Him. And when we seek Him and have intimate knowledge about Him, yung worship, you know what pleases Him, and those that is not, or that does not. You won't be able na mapaghalo-halo pa sa isipan natin yung kind of worship ng ibang kultura. Madidiscern mo kung ano yung tamang worship sa wrong worship. Ano yung nakakalugod sa Diyos at ang hindi nakakalugod sa Diyos. And para naman sa ating application, paano ba natin ito maisa sa buhay? Number 1, understand God's revelation of Himself. Unawain natin kung paano nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. Again, doon sa Biblia, kapag ating binasa yung salita niya, we will find out that God is very demanding God. Yes, napaka-demanding na Diyos. Gusto niya yung buhay mo, buong buhay mo, hindi yung saglit lang sa oras mo ngayong araw. Hindi yung kakarampot na oras lang natin, hindi yung tuwing linggo lang natin siya naaalala. Kahit pa sabihin mo na naaalala mo, may Diyos ka sa buhay mo, pero sa konting oras lamang mo siya naaalala, ang tanong, gusto ba ng Diyos na naaalala lang siya? God revealed Himself not to be remembered again, but to be followed. Kasi very corrupted na ng mundo natin. Without Him, His Word, baka nagkanya-kanya na lang tayo, nagkaroon na lang tayo ng sarili-sarili nating standard dito sa mundo. And pangalawa, know what God's want and desire what God's desire. God wants us to worship Him alone at hindi ang ibang Diyos-Diyos. And any kind of activity can be our way to worship Him. Pero again, merong standard ang Diyos ng pag-worship sa Kanya. Through simple things, makikita natin yung pag-worship natin sa Diyos. Halimbawa sa paglilinis, sa ating mga bahay. Kasi iisipin mo na as if ito yung bisita mo ay ang Diyos. Kahit hindi talaga ibang tao ang bisita mo, iisipin mo kailangang maglinis para ma-feel welcome yung mga bisita mo as if ito yung Diyos. And again, hindi sila ang Diyos. And God desire our life as living sacrifice. Hindi sinabing dead sacrifice. Hindi sinabi ng Diyos na kailangan mong mamatay para maging sakripisyo ka. Again, yung buhay natin, it is a sacrifice as well. Dapat namumuhay tayo ng tama. Dapat nagsiservisyo tayo sa Diyos at hindi sa mga tao. Sabi nga sa Book of Romans, offer your life, your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. In short, for this application, dapat ginugusto mo yung ginugusto ng Diyos. And pangatlo, participate in God's activity in the world. So, ang Diyos natin, si Lord, may ginagawa siya rito sa ating mundo. He is busy in the business of renewal, restoration, and healing. In this world, kasi again, corrupted yung mundo natin, corrupted na yung mga tao. So, ang Diyos may business siya na baguhin ito, ibalik ito sa dati at pagalingin ang bawat tao. May pagsasaayos ginagawa ang Diyos. At tayo, tinatawag niya for that same mission through discipleship sa pagbabahagi ng gospel. Kasi hindi naman natin kailangan ipwersa yung mga tao through dahas. At through gospel alone, makakapag-participate tayo in God's mission. Ayun nga yung discipleship. Pero we cannot disciple unless sa ating mga sarili gusto natin ma-disciple tayo. We do not need to use force because the right person attract. And now, para naman sa ating reflection, ano ba yung pagninilay-nilayan natin ngayong araw? Why knowing God a prerequisite for proper worship? Bakit kailangan alamin muna natin kung sino ang Diyos bago tayo sumamba?
Kasi, again, baka magkaroon lang tayo ng ibang idol sa ating mga buhay, sa ating mga puso, kung hindi natin kilala ang totoong sinasamba natin. At bago tayo magtapos, let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na muli ay hinayaan mo kami makapakinig ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, at di nyo kami pinapabayaan. And Panginoon, we confess that sometimes in our life, Lord God, na nagkakaroon ng kalituhan sa aming mga puso, Panginoon, na minsan ay nagiging kayabangan namin yung strength na meron kami, Lord God. But thank you, Lord God, for humbling us, Lord God, na pinapakita niyo sa amin, Panginoon, na hindi namin kailangan ipagmataas ang aming mga sarili dahil ito'y hindi panghabang buhay, Panginoon. Only your strength can last, Lord God. And Lord God, help us to align our heart to you, Lord God, that hindi kami sasamba sa iba't ibang mga Diyos, Panginoon, or idol sa aming mga puso, Panginoon, but sa iyo lamang, Panginoon. And Lord God, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. At Panginoon, thank you for the life of Jesus that always teaches us kung paano yung standard mo, Lord God, kung paano kumilos, Panginoon, na nakakalugod sa inyo, Panginoon. Panginoon, kayo nawa ang siyang palaging manguna sa aming mga daan, magliwanag ka at madakila ng bawat tao sa aming paligid, sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen and Amen and Amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.